at nagpasalamat siya. Napuri sa Diyos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Easter Prayer. Blessed are you, O Mary, silent witness of Easter. You, O Mother of the Crucified One, now risen, who at the hour of pain and death keep the flame of hope burning. Teach us also to be amongst the incongruities of passing time, convinced and joyful witnesses of eternal message of life and love brought to the world by the risen Redeemer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kapitulo 24, versikulo 13 hanggang 35. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang layong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na kakatapos pa lamang nangyari roon." "Ano mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng tao. Sinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay at siya ay pinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasamahan namin at iyon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta. Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya makamtan ang kanyang marangal na katayuan?" Naliwanag at sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya ay pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," ani nila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus, subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, "Kaya pala, gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at pinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan."
Noon day, tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon at isinalaysay naman ang dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang madaling araw po ng Miyerkules sa atin sa Pilipinas, first Wednesday of the month. Una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating poong may kapal sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo po sa atin upang tayo po ay makapagbahagi ng kanyang mabuting balita. Happy Easter po sa lahat! Happy Easter! So sa araw na ito ay tayo po ay nasa octave of Easter pa tayo. So we will reflect sa salita ng ating Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay. Tayo para mag-reflect sa salita ng ating Panginoon. So as we read the gospel, no, yung dalawang disciples ng ating Panginoon na lumalakad patungong Emmaus ay nagkikwentuhan sa nangyari tungkol sa ating Panginoon, but din yung Panginoon nga sumabay sa kanila sa paglakad din at nakikinig at nagkwento pa. So minsan sa buhay natin hindi natin namalayan that ang Panginoon ay lumalakad din kasabay natin. But kagaya ng dalawang disipulo na ating Panginoon, hindi natin siya nakikita at napapansin. We have a lot of brothers and sisters na nandyan lang sa paligid natin that sometimes we ignore, no? Especially those people na ibang humihingi lang ng kunting tulong, no? So I would say na hindi ko naman hindi ko hinahangad na sa isi-share ko ngayon na pupurihin ako o iangat kong sarili ko, but din ibang times of today's season or what, ibang bumili ako ng kailangan ko, kunti lang naman din, nakita ko yung muffin, yung malalaking muffin sa isang box. Alam ni Pismarix yun yung 4 yung laman. So paglabas ko sa grocery, may babae na humingi. Pero hindi ko maintindihan kung anong sinasabi niya, but I understand humihingi siya ng tulong, no? So sabi ko, wala, hindi ko lang siya, yun kagaya nga ng dalawa ito, hindi ko siya pinansin. Hanggang sa ibang dalawa rin, no? Ibang nagkwento, and then yung pagpira-piraso ng tinapay na ating Panginoon, no? They're burning their hearts, no? So nung sasakyan na ako, sabi ko, bibigay ko ya itong ito. But then when I drive out the driveway, nandyan pa siya. So yung in short, yung muffin, no, na binili ko kasi nagutom ako, binigay ko sa kanya at nagpasalamat siya, napuri sa Diyos. Siguro yung tao, yung babae, gutom na gutom yun. Yun ang hindi ko lang nakalimutan, hindi ko binigyan ng tubig. So minsan ganun. Diyan natin nakikita yung ating Panginoon, mga kapatid. Sometimes ini-ignore lang natin siya. Nasa kapwa natin siya. Diba? So panahon ngayon, no? Sana naway hindi rin tayo magiging bulag, no? Or walang pakiramdam sa mga katabi natin. Of course, iba rin ang yung pag-usapan na minsan naman yung mga paligid natin ay mag-ingat din tayo, dahil kung ang Panginoon ay sumasabay sa atin sa araw-araw nating buhay, yung kalaban sumasabay din sa atin.
nag-aantay ng pagkakataon na masilo tayo, no? Konting daplis lang, talagang papasukin niya tayo. Yun din ang pag-ingatan natin. But then, we have to say ourselves na yung bang ipapanatili natin yung mapagpakumbaba, no? The humility. At sa kabuhay muli ng ating Panginoon, sana mabuhay din sa sarili natin ang pag-asa, no? At talagang ang totoong pagbagong buhay. Hindi lang panata natin para sa Kwaresma, no? Or ibang during Good Friday, no? Ibang pinapalo natin ating sarili paano para patawarin tayo. Kahit anong palo natin, kahit anong gagawin natin sa ating katawan, kung hindi naman tayo humingi ng kapatawaran at hindi natin mapatawad yung ating kapwa, ay wala rin, di ba? Walang saysay rin. So, we have to start in the innermost part of ourselves. Doon tayo magsimula bago tayo sa panlabas. Napaka-hipokrito natin kung we are showing ourselves na nagpipinitensya tayo, nagre-regrets tayo in our face, but then inside wala. So hindi rin, wala rin saysay. Kumbaga sa ano ba tawag doon, null and void. Correct me please, Mark, if I'm wrong. But yun, no? Para bang, so sa ating buhay, araw-araw marami tayong nai-encounter ng mga trials, kahit na nga minsan, no, sa pamilya. Kaya sabi ko, ayaw ko nang magalit, ayaw kong pansinin yan. O kung pag-iisipan mo talaga, magagalit ka. Lalo na family members mo ganito ginawa. So sabi ko, ayaw ko magalit. Ayaw ko nang magalit dahil ayaw kong ibang feeling na talagang para bang kung sa mga kuto pa, tudusin mo na yung kuto, yung ganun sa galit mo, di ba? But then we have to keep ourselves in a moment, no? In a momentum na kalmado at idulog lahat sa Panginoon ang lahat ng mga bagay. But we have to see that sa pamuling pagkabuhay ng ating Panginoon ay manatili ito sa ating sarili, no? Hindi lang sa araw ng Kwaresma, Lent, or whatever, but sa araw-araw nating buhay. Dalhin natin, no, ang ating Panginoon, ang kanyang muling pagkabuhay sa ating daily activities, sa ating trabaho. Yun, sa trabaho marami tayong may encounter dyan ng mga challenges, no? So, dalhin natin siya para tayo po ay palaging mapayapa, no, ang pag-iisip, na hindi makapag-isip ng kung ano-ano hindi maganda. So sana naway itong ating ebanghelyo ay hindi lang nakatuon doon sa dalawa na hindi nila napansin ang ating Panginoon at first, but then binigyan pa rin sila, tayo rin, binigyan ng ating Panginoon ng panahon, ng pagkakataon na mapansin natin siya, which is He is walking with us sa araw-araw nating pamumuhay. Sa kay Pisma Joban, sa kanyang pagnililay niya, nasabi ko nga na biro mo yon kung anong miracle ito, no? Si Pisma Joban, dahil sa kapaguran sa trabaho, nagising dahil ang gusto ng Panginoon ay magsishare siya ng kanyang mabuting balita. Di ba? Mapipil natin yan. That's the real presence na nandoon yung Panginoon sa atin. Kinakalabit niya tayo. Time now. Share my words. Diba? Ang ganda. Diba, no? Mga kapatid, huwag tayong mag-aalala kung kahit saan man tayo. Minsan natutulog tayo. Ginigising tayo para po paalala sa atin na nandyan siya. Buhay na buhay. At lalong-lalo na
sa Holy Eucharist. So yun lang po mga kapatid, marami pong salamat. At sa lahat-lahat ng mga sumusuporta sa ating munting channel na ito, marami pong salamat sa inyo. Patuloy lang po nating ipanalangin ang bawat isa sa atin at panalangin natin na gabayan po tayo ng ating Panginoon sa ating araw-araw na pamumuhay. Padala sa atin ng banal na Espiritu, gabayan po tayo at ilayo sa anumang kapahamakan, lalo-lalo na mga membro ng ating pamilya. So marami pong salamat at wag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Hallelujah! God bless us all. Marami pong salamat. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen.